nakita ni Renmar kanina, nagsusupport si Chaknu. So baka sila yung kailangan mag-ban nito against Smart Omega. This is it. Almost similar paths. Kung ikaw ay fan ng Raiders at kung ikaw ay parte ng barangay, hindi mo ngayon malaman saan ka pipwesto bilang fan ng dalawang team na to. Isa lang ang alam mo. So, supportahan mo sila. Let's look at the picks and bans right now. It's Stronger versus Banda. You have the Baksha plus the Paramis. And then, okay, interesting. Wow. Times 2 na agad ang ban kay Nolan para sa side ng Omega. And then you have the Joy probably targeting the mechanic here. Yep, talagang kailangan mo i-limit yung mga surprise factor na pwede lumabas dito mula sa RSG, lalo pat sa kamayan ni Irat. Nakita na natin kanina nung laban ng Blacklist International, willing silang i-first pick dahil at this point, medyo napaka-OP naman kasi talaga ni Nolan. Aside from yung mga rank games na nakikita natin, ako personally nagamit ko rin si Nolan and sa mga tournaments outside of MPL Philippines, napakataas ng priority dito sa bagong jungler na to. Kaya naman ibabanto ng Smart Omega and RSG, they're still going back to the old strat na tanggalin natin yung mga yung mga pwedeng lumabas dito sa side ng Omega na pwede tayong lasunin din yung Paramis. Kaya nabanggit na natin before na yung mga type ng heroes na yan ay talagang pabor na pabor kay Etomax. Yung mga nasa likod lang at ang trabaho ay manligtas. Mamaya malalaman natin kung totoo ba talaga. Kasi natanong ko yung mga coaching staff ng Omega, totoo daw, likod daw talaga. Mamaya, makikita natin mamaya. Pero may Valentina ban. Ayan. Respeto pa rin. Nirespeto ng RSG yung Valentina ni... Wow! Ay! Oh! Okay, nirespeto yung Valentina ni Ito Max. Ano ba stand ni Ito Max sa Valentina, guys? Sa Valentina, hindi masyado. Actually, hindi masyado nagbabalentina Sakto lang. ang Smart Omega. Saktri lang, saktri. Saktri lang. Saktri lang. Kulang into saktri. Saktri lang. Ano sabi mo doon, Burits? Sa akin, ayos lang kasi nakagamit naman na siya ng Valentina eh. Ayos lang ang buto-buto, no? Ayos lang ang ayos lang ang buto-buto. buto-buto. Pero alam natin, hindi may tatanggi na kapag yung mga heroes dito ni Etomax nasa likod. Ay, nako. Eto, hindi lumilikod to. Nako. Kay Chakno yan. Matilda pick. No, this is RSG. This is RSG. Tama. Kay Light, kay Light. Kay Light. Actually, pwede pa nga natin makita yan kay Aqua. Pwede to i-flex. Kasi ngayon, yun yung Matilda, nakikita na natin yung flex factor na ginagawang post 4. Pero I'm really surprised na Smart Omega mismo yung nag-ban ng Angela. Oo nga, no? Ayaw nila. Guys, open ang Novaria. Yun nga eh. Pero edit muna ang kanilang kukunin dito. Pwedeng Ayan na likod! nga. Sobrang dali lang ilan yan kung ikaw si Ito Max. Ikususuplex lang ng itit yan. Kahit pumikit si Ito Max, shoot yan. Kung di ako nagkakamali RSG din kalaban nila nun, di ba? Hindi ko na maalala. Pero, RSG din ata ang kalaban nila nun. kumbaga sinabi ni Panda, alam mo, Manji, na-research ko na kasi. Oo. Naintindihan ko na kasi they will pick up the Novaria. So that's why we will go for the Matilda na kasi. Sabi niya, Etomax will keep playing backline heroes. Backline heroes we will ban Paramis and then force out the Novaria. Baka predicted to ni Coach Panda. Sabi niya, pag Novaria ka. May chance. So, may chance. dito open yung mga Fanny, Aha. open yung mga Ling, open yung mga Assassin for RSG. Walang Joy though, pero ayan na. Lilia Ayan na. Akay. Lilia Akay, hindi nag-Fanny. Sabi ni Coach Panda, hindi, play safe tayo. Oo, Akay. Akay jungler ba to? Yeah, most probably Akay Jungle kasi meron na silang mid lane na Lilia, so magiging roam. So bukas na yung mid. Yeah. First 3 heroes dito ng RSG. So friend rin. Ay, nako, pag hindi pa talaga tumama yung Star Shatter niyan, Ito Max. Wag na tayo maglako. Ang daming setup. Ang daming setup. Meron ka ng onward, meron ka shatter. Kaso ang daming pantakas. Ang tindi ng RSG, kung nakita mo kanina yung most used emblems midnight, ito yung boots with upper emblem setup ng Matilda, yung triple boots. Agility, wilderness blessing, tapos bibili ka pang boots. Gusto mo mag-rapid boots ka na rin. Tapos Quantum naka-quantum charge ka pa. Quantum triple charge ka pa. boots. Lahat na ng pampabilis. Lumilipad ka na, mabilis ka na. Gusto mo mag-sprint ka pa. So ito yung gagawin ng RSG. Yung iiwasan nila yung mga Star Shatter. Most likely. Tapos objective gaming lang sila. Gusto ko yung Star Shatter talaga. Star Shatter yan, Bagong boss. ano yan Bagong Tawag nila yun sa mali. Hindi, yun naman kasi talaga yung tawag. Yun talaga tawag. Yung Astral Recall, yun yung kumukuha ng bola. Yun yung yung nag-ghosty siya. Nire-recall niya yung bola. Yung tawid pader. Pagkuha niya sa bola, boom. Star Shatter na. Oo nga, tama. Yun na yun. Pero interesting to binan yung Ixia. Actually, hindi na natin masyado nakita yung Ixia nung first series natin. Yung Blacklist versus Onyx. Ang dami na rin kasing available na options na pwede kumano sa Ixia and yung mga teams na nire-realize rin na kunwari kapag nag-first phase Ixia kami, mga Terizla, yung mga Rafaela, lalo kapag open pa yung Matilda, napakahirap nga naman talaga
mag-Iksha. By the way, shoutouts and nanonood yung Sa barangay. MDL team. MDL team ng Smart Omega, talagang full support. First runner-up team yan. Si Syre ay nandyan din. Sobrang bago. Bago ni Syre talaga Oo. sa eksena. Iksha, yeah, agree ako Midnight. Halos hindi na natin nakikita. That's the respect coming out from Omega. Pero nire-respeto din ng RSG. Ano ngayon ang pwedeng hero ni Eman sa picks na to? Are we going to see the Beatrix here sa mga ganito? Iritel Brody ata ang palitan dito. Pwede rin make Claude potential actually ng Smart Omega. Alam natin, favorite na favorite ni Kelra yan. Pwede nilang i-reserve yung Claude pick sa last pick. Kasi as much as possible gusto mo tignan yung golden matchup. So most likely i-reveal nila yung Rope or XP rito. I wanna see some export from Ryota. Either yung export or Edith kasi. Yung Edith pwede mong ilagay sa XP. Kung Roam naman, pwedeng kunin ni Chakno dito yung Rafaela. Para meron silang answer versus na Matilda and Lilia kasi meron ka mobility tsaka heal. Yeah. Actually, tataka nga ako kasi second phase na, no, open pa rin yung Terizla and walang nagpa-priority para sa magkabilang team na ito. Wala. Pero puro marksman. Grabe. Open Bea, boss. Parang Bea ata. Para kay Eman or Kelre. What you think, boy? Well, yung Beatrix maganda sa Omega kasi may setup sila with the Edith and Fredrin. Pero again, maganda if ilalagay mo yung gold lane dun sa last pick kasi makikita mo yung matchup. Oo nga, Kasi ang worry mo dito kapag nag-Beatrix ka agad, baka kunin bigla ng RSG yung mga Yuzong. Ay, Oo oo nga. Tama. Ang ganda ng mga iba pang pang-entry dito sa side ng RSG kasi tingnan mong mabuti yung tatlong picks nila. Ang lilikot niyan, men. Yung Matilda na yan, pwede niyang isama yung Akai sa pangarap niya eh. Maganda yung Uranus dito for Smart Omega. Yura, no? Actually, maganda nga, no? And isa pa sa mga tinitingnan ko, if ever, Terizla. Pwede silang Terizla, kumuha ng ako Terizla. Terizla. Mas sabihin natin, mas safe. Oo. XP Edith talaga, Grokno pa rin yung Grokno. makikita natin. Oo, kailangan mo kasi may setup ka para dun sa Novaria. Yeah. Ang worry mo rito is kapag kinuha ng RSG yung Claude. Well, it's up against a Grok. Medyo okay lang yun for Smart Omega. Pero baka nakawin kasi yung hero ni Kelra. Pero in terms of other marksman, may Iritel pa rin naman. Si Eman. And most likely, paparesan nila to ng Yuzong still. Either yung Yuzong o yung Terizla. Or RSG. Oo nga, no? Brody, pwede ba Brody rito? Kasi feeling ko, Gana okay Brody, din, boy. Okay din ang Brody. Oo. Para may innate tankiness. Ang worry mo si Brodin, daling talon nun eh. Tsaka susceptible ka sa Novaria. Ay, Yung pag oh. tinamaan ng Star Shatter, may rapa ka. Oh! Wow! Benedetta. Wow! Benedetts! And Iritel. Okay, sobrang bilis. Oy, dalawa. Claude! Ducati Gaming. Ducatis. Claude! Oo. Kelra, Claude muna to. Claude Kelra na ba to? Claude muna to, Kelra. Ayan na. Claude, pili ko Beye. Walang catch. And panalo sa lane matchup versus Iritel. If you want a Claude game for Smart Omega, ito yung pinakamagandang paglalagyan mo ng Claude Pwede. para kay Kelra. Pwede nga. Wait Ako lang. set up ako. Sayang set up eh. Pero maganda rin yan sa suggestion ni Midnight. Claude Delicious. Ikaw, Burrito. Brody Ay, ako Brody. dito. Ayan na, Brody. Making sure na lang daw. Oo, Making sure ballan lang, boss. Oo. Tatapatan ng early to mid. Maganda rin yung Brody versus Benedetta kasi meron ka stun. Oo. And hindi mo kailangan yung parang makipag-micro one lagi na nagda-dash in, and nag-i-in na ka kay Claude. Aha. Ang worry mo lang kay Brody rito is ang daming ways for RSG to sort of like deal Yeah. with the Brody. Nandyan yung heavy spin, nandyan yung circling eagle, and hindi mahirapan din siya lumapit sa teamfight kasi may Lilia. Yeah, ang daming pwedeng pampasok. There you go. Shoutout sa ating best MDL talent. Back to back yan, ha? Back to back. Back to back! Miss Brigida. Grabe. Brigida is in the building. Ayan ha, i-correct lang natin, hindi po brigada, Brigida. Brigi. Grabe, si Brigida, road to Manjin. Thank Back you. to back. Sige, thank you. Ibang klase talaga si Manjin. For our audience, ayan na nga. Dikitan. Dumikit pa. Wow. 48% para sa Raiders, 52% para sa Barangay. Ganito ka 50-50 ang pwedeng mangyari dahil napakahirap i-predict ng laban na to. Ang parehas lason ng Liga. RSG to be considered the Dark Horses and Omega still ang kamandag ng Liga. We have Matt versus Irad, a classic versus Akai. And nakikita nga natin ngayon, no, Irad, isa rin talaga sa mga tinitingnan na player. Kasi nakita natin yung flexibility ng batang ito, no. Kaya niya maglaro ng maganda. Pagkahawak niya ay mga tanky heroes and even
assassin. Kaya nga siya tinawag na Mr. Mechanics or The Mechanics ng ilan, no? Pero RSG Philippines and Smart Omega, nakita mo rin yung aggressiveness ni Chakto dito sa panggugulo niya. Uy! Uy, naagaw! Naagaw! Ito na ang Lingot Gaming! Nako, naagaw nga talaga. Nako po. Pero I think ang nakikita dito ng Smart Omega ngayon, may delay na magaganap Oo. para dito kay Irad. Kakasabi lang natin, Likod Gaming talaga eh. Pinakita na kagad. Yun nga lang, okay. Yeah, na ano pa rin naman. Pero ang nakakatakot dito, may ganong no? May ganong laruan yung Omega na lalason talaga sila ng early game Aqua. Op. Okay, medyo hihinga lang muna saglit. Pero kapansin-pansin para sa ating FWD Life Insurance Emblem Builds, ito na naman yung mga sapatos. Oh. Ito na yung boots with the fur. Si Kelra! Abilisan na naman yan, guys. Si Kelra, naka-double boots din. Meron siya agility, merong wilderness blessing. Ang daming movement speed dito ng Smart Omega. It's helpful pagdating sa mid-game kasi nakakatulong sa pag-double wave ng gold laner natin para mas ma-secure mo yung maraming minions dahil umaabot kagad siya sa mid lane tsaka doon sa isang side lane. Medyo makikita natin ang pinakaunang turtle ng laban. Oh, nilabas ang Echo. Kala mo naman talaga, pero haharap si Kuya Light at magiging matapang si Nariota. Boy, Flicker, andun din yung pagdambahin Yota. Makasiguro yung first blood habang Petrify na gamit na yung Rad. Secures that first turtle ng ating game at iiska po na ang RSG at Smart Omega. At doon natin malalaman na baliwala kay Irad yung mga ganong situation. Yeah. But yung combo, sobrang deadly ng combo. Midnight, paki-explain naman to, how deadly is the setup combo with the Star Shatter? Ito yung sinasabi natin kanina, maraming pang-control yung Smart Omega. No? Nandyan yung onward tsaka yung shatter ni Edith and also may follow-up pa yan. Kahit nga yung Brody may sariling stun. So ang daming ways for Smart Omega to lock down targets. Kahit yung energy eruption, pwede rin gamitin ni Matt para makapag-setup para kay Etomax. Unfortunately, hindi nila nakuha yung turtle kanina kasi yung heavy spin, it brought the Fredrin outside the retry range para makuha niya yung turtle. Kaya naman, ito yung mga binabanggit natin yung mga mechanic na pinapakita ni Irad for RSG. Yeah. Dito mo malalaman din, makikita mo yung puso ng RSG. Yung mga ganitong type lang lineup na pwede sila mag-in and out. Lilian, di mo kagad makikill. Merong Black Shoes. Meron ka pang kasamang Matilda. So, kung makuha man kayo ng combo, kailangan deads agad. Kung hindi, ay pwedeng makawala talaga yung RSG. Ang dulas niya, no? Yeah, tinan mo may mga pokes pa nga na inilalapag. Dito si Aqua, Black Shoes, para lamang makatakas. Pero isa sa mga napansin ko dito, napilitan si Eman at si Aqua na gumamit ng Purify para lang makaiwas dun sa threat na crowd control na meron ng Smart Omega. Yeah, Nakakapag-farm pa ngayon ang gold laners ng laban na to. Medyo chumilax muna ang laban. 26 seconds para sa next turtle natin. What's happening right now, Midnight? Kinokontrol ng Smart Omega yung nakuha nilang early lead. Ang mahalaga kasi dito sa lineup nila is makapunta sila doon sa mid-game timing ng Brody. And yung RSG, even though you would say na meron naman silang capability to fight, you also need to consider again yung mga frontline setups sa Smart Omega. Hindi nagmamatter sa Smart Omega if gusto lumaban ng RSG kasi sila yung initiator ng fights. As long as may makita silang heroes sa tapat ng objective nila, willing silang itanggalin yung atensyon sa mga objective like yung Turtle para kumuha muna ng mga pick-offs. Okay, 4 na members mula sa RSG. Magkukumpulan na sila dun sa Turtle. Pero magandang pag-reset ang gagawin ni Chakto kasi hindi pa nga sila ready. Pupuntahan muna dito ni Matt Zella yung kanyang purple buff. At nag-aabang pa rin Nats, Aqua, and Light. Lumilikod-likod lamang pero nandito na yung kanyang pagdamba or shatter. Hindi tumama. Ngayon mapapa-primal rat at tinamaan din. Napapabara nila dito yung mga Angry Glooms. And this time ay makakasurvive pa rin si Ryota with 30% sa kanyang health. Habang yung turtle dito, heavy spin na gamit na Irad. Masisecure ng RSG yung second turtle na ating game. Dito mo malalaman yung strength on lineup ng RSG. Pag hindi ka talaga nakakuha ng combo, ay pwede ka nilang mapunish. Plus, Midnight, hindi pa nila nagamit yung mga Purify. Yup, hindi pa na-force out. Kaya naman mahirapan na rin talaga yung Smart Omega. And dito natin makikita yung methodical approach ng RSG sa mga turtle and objective fights. Chakto, falling low. Roy, ang sakit ng mga pokes dito. Now, torn apart memory actually nagamit na
ni Kerra. Yes. May tendency mabasag itong bottom lane turret. 4 members mula sa RSG. Wow. Pumapronta na dito si Aqua. Grabe! At Napakatabang. sabi ni Aqua, ganun promonta. Pag mage, Aqua using the black shoes, zoning the barangay. Isang matinding seminar mula kay Aqua. O, Dalilya. RSG again, pinoprotektahan nila yung kanilang mga objectives. Yung Torre na yon ay super nagmamatter for RSG kasi this time around, sila yung nagko-control nung pressure and yung swing ng map. Smart Yes. Omega, they need to be able to find a pressure point na pwede nilang pindutin Oo. at pressure sa RSG. Kasi if hindi makakapag-farm, hindi rin makaka-double wave si Kelra, which is in comparison, yung Irrital naman ay technically nga, pwede na nga triple wave to eh. Yeah, ang daming naging dilemma ngayon ng Omega because of that tower push. The good thing para sa side ng RSG, alam nilang kailangan. Now, nagkaroon na sila ng switch, no? Midnight, lipat na yung Irrital doon. Yeah. Farm na napakabilis talaga, madulas. Yun talaga ang perfect word para i-describe yung lineup ng RSG. Yep. Oh, And they're shock na. playing it methodically, not forcing any team fights. Ang pinipersa nila dito, mga ultimates Oroy. ng Omega. Sumasakit na rin yung normal hits dito ni Kerra. Oo. Again, that Blades of Heptasis na nakakadagdag talaga sa kanya para sa tapang. Pero speaking of tapang, andyan si Manzilla. Okay. Pumupronta lamang. Nats doon sa Nats. may bandalikod. Taunt is there. Ngayon lalayo muna si Matt. Napadash Oh. siya nga siya rito habang si Ryota ay nandun din. Earthshatter Ang tulas! And this time, mapapawal din dito si Matt. Heavy spin na nagamit na nga rin niya. Pero Grabe! bitin na sila dito sa follow-up. Light dito, nagamit na rin yung kanyang ultimate. Ngayon, aatras muna sila and Smart Omega ngayon na magiging agresibo. Walang heavy spin. Medyo weird din. Ay naging awkward yung laban for RSG. Nag-estate sila ng konting spells. Okay. Oy. Nag-ultimate yung Benedetta doon. Oy. Kelra, makakawala. Breaker muna para sa kanya! Oh! And Kelra went a kill. Nakaisa na dito. Oh. Itong si Kelra, chikam pa. Awkward movements coming out. Chakno susubok Chakno. pa. Awkward movements coming out from the Raiders. Pero mukhang hindi pa tapos ang laban. Suplex coming in. Oh, makakadash lang dito si Nats. Okay, pero na late lang yung Star Shatter ni Ito Max Omega. Getting the 2 kills. Sinasabayan nila yung in-out movements ng RSG. Pero kailangan siguro pag ganito yung lineup mo, Midnight, hindi ka pwedeng mamali ng bait, no? Yeah, saka, Oo. Oy, pero mamaya na kasi si Irad. Oo. Dito ay naiibig sa 4 na members mula sa Smart Omega. Habang actually 5 Oh! pa nga yan Talagang pinuruhan nila dito si Matt! Irad babagsak habang si Etomax nakakuha na isa. Matt dito ay nanganganib din. Aqua! Nagamit na yung Black Shoes pero nandun yung pagsundo sa kaligtasan God! mula kay Light. Grabe! Habang si Nat susubok pa dito, unti-unting bumababa yung lead na ginawa ng RSG. Unti-unting maganda yung nagiging reaction ng barangay na napapanish nila yung mga pagpasok ng Raiders. Nakakaunti sila dito ng kills. Nakita mo rin yung confidence ni Matt kanina. Very low HP na siya and tinabayan niya lang. Ito yung matibay na puso talaga niya. Yeah. Nag-dash in pa. And energy eruption pa niya yung nasa backline kasi meron siyang access sa Appraiser's Wrath. Nabuhay pa siya doon and enforce at RSG to disengage. And medyo nagiging awkward na yung laro for RSG kasi very uncharacteristic yung nangyari sa kanila for the past 2 minutes na naglalaro sila outside of the objective. Kanina nakita natin na trinay nilang puwersa yung kill kay Matt. Oo. Nakasalubong nila si Ryota. And yun yung mga skirmishes kasi na gusto ng Omega. Kasi hindi nila kailangan isipin yung Turtle, yung Lord, yung Torre. Ang kailangan lang din nila isipin, guys, paano natin papatay ito nasa harap natin? Parang gano'n na Every time na lilipad dito si Light, kailangan may mapunish. Yun yung plano ng Omega. At yun yung kailangan iwasan ng RSG. At ako, nanggugulo na nga rin. Okay. Nandun yung one No. charge. Tuloy-tuloy ang kanilang crowd control. Heavy spin. Ay mapo-force na nga kagad gamitin dito right. Hindi pa sapat. Yung damage, yung torn apart memory. Actually, marami silang binuhos dun, ha? Dami si Ito Max. Likod-likod lang talaga. Star Shatter, kita mo naman. Sobra ka naman Ito Max. Grabe ka naman. May pa-segue din Oh, pala yeah. na gagawin dito si Eman. Hindi nila napansin. May ano pala yun, may diversion play pala sa plano. Dito ang RSG. Oo, gano'n na lang. Actually, yun yung lamang ng lineup ng RSG, no? Very capable sila of splitting. Kasi Oo. yung Omega, wala naman silang hawak na cloud. Kailangan nilang mag-peel for the Brody. Pero ang worry naman ng RSG ngayon is tumataas na yung damage output Okay. ng Smart Omega. Aside from the Brody, yung mga long-range snipes din mula kay Etomax ay nagiging factor na meron ng Arcane Boots. Okay. Si Etomax, additional penetration para sa Novaria. Conceal coming in. Babanatan ngayon si Aqua. Aqua! Ipitata si Aqua dito, mapipilitan siya mag-Black Shoes pero nandun yung pagsundo. Mula dito kay Okay. Light.
Okay. Wala ng Black Shoes dito. Medyo Delix ata, pero circling Eagle para dito kay Light. Tatamaan si Ryota, same with Matt. Oh! Ngayon mapupurpuhan nata dito itong si Light, pero mapapaflicker din siya palayo. Uy! Habang si Eman, napi-free hit lang. Doon sa likod, Jack, mapapaflicker din heavy spell. Naipit na dito si Matt. At ang jungler ng Smart Omega babagsak for the next 28 seconds. Andito rin yung responde mula sa Smart Omega. Irad, mababa na rin yung buhay Ay, niya dito. grabe! Susundin nga ba siya? Pero hindi. Aabot kasi si Rad ang makakapatay. Ngayon, si Eman naman na makakuha dito ng Lord. Nahabol dito ang RSG. 2K Goldie. Tatama ang Son and Eman dito. Kara! Mapapaplikay niya yung torn apart. Memory. Pero nandun pa si Nuts para tapusin ang lahat. 3-man down. Para sa RSG. 4 naman. Para sa Barangay. 2K gold lead para sa side ng RSG. Sobrang daming nangyari sa skirmish na yon, pero isang player ang nanaig, and that is Nuts Entertainment. Grabe yung mga outplay ang nangyari doon. Nakita natin yung paggamit ng RSG dito sa Matilda, yung in and out factor, and of course yung mga shields na nakukuha nila with the flask of the Oasis, and also add to that yung pag-outplay din ni Kelra. Sinusubukan niya i-dodge yung palabas ng second skill nung Irithel, and pag-flicker out niya, meron pang kasunod na torn apart memory. So medyo insured yung pagkuha nila ng Irithel kill dito for the side of Smart Omega, pero unfortunately, nandun pa rin yung Benedetta. And ito yung advantage naman ng RSG with the Benedetta. Habang tumatagal yung team fight, hindi nang gumata sa kanila kahit mataas yung damage output ng Smart Omega kasi tuloy-tuloy din yung damage output nila. Oo, meron din siyang scaling. Diba? Dedepensa na lang muna ang Omega, pero mukhang manlilikod si Nats. Sobrang dangerous nito. Agree ako kay Midnight kasi kumbaga hindi lang sa harap pwedeng pumunta ang RSG. Ito rin yung sinasabi natin kanina na kapag pumili ka ng mga ganitong type ng hero sa side ng Omega, pwedeng may manlikod. At yun nga, sobrang perfect. Nats on this Benedetta, 2-0 and 1. Hindi pa namamatay. Currently online ang kanyang Petrify, and this is going to be a crucial skill para kay Nats. Ay nako, huli siya! Dadabahin dito, Ariota. Dash lang. Pero ang dami kasing dash nito eh. Mabilis lang siyang makakatakas. Astral Echo ay ginamit na rin ni Eto Max. Pero nakita nila yung mga members dito ng RSG, pero okay lang sa RSG. Yeah. Ready talaga kami makipagharapan dito. Oo, wala silang pake kahit likod gaming lang. Si Ito Max, kumbaga likod gaming ka Ito Max, lilikuran ka naman ngayon ni Ayan, Nats. Si Natsu. Oo. Medyo masakit din yan na may impurage kasi yan. Ayan Oh, na. bye-bye! Napaulti na dito habang lalayo na muna ang Smart Omega. Walang minions. Pero ang sakit na ng mga glooms. Hindi mo napapansin sa una, pero habang tumatagal, Oo. bumababad kayo doon, sumasabog at sumasakit. Kumakapit na yung putok, nagkakapeklat ka na eh doon sa mga putok ng glooms ni Aqua. Aray ko, may Divine Glaive pa. Ayun na, ayun o. Parang Ayun, nangangagat eh, no? Sakit. Ang difference kasi dito, yung Smart Omega, wala silang sustain tulad ng hawak na Matilda ng RSG na nagbibigay ng, again, additional layer of HP and shields Yes. for their side. So talagang kailangan mo, wala kang choice kundi saluhin yung mga glooms. Kaya naman for Smart Omega, kailangan sila talaga yung mag-dictate nung start ng fight. Kasi kapag hindi, talagang lugi ka doon sa drawn-out fights laban sa RSG. Pero ang nag-start ng fight ay RSG ah. Ito Eagle, tatama din heavy spin. Flicker na gamit din kaya pero may ipit siya. Kaya lang wala yung follow-up mula sa RSG. Mamamatay dito sila. Ngayon hindi pa sila tapos. Andun din yung knock-up. Babagsak dito itong si Kelra. Eto Max, palikod-likod lang. Dito ay lalayo din pero andun si Matt para tapusin 2-man down for the side of RSG. Binigay lahat ng RSG yung situation na yon para patumbahin si Kelra, the Filipino Savage, and it took 2 heroes. Nagulat ako na nawala din pala si Nat sa situation. Yeah. Dalawa yung talagang nag-commit sa frontline para makuha yung access dito kay Brody. And Smart Omega, wala na sila masyado pan-save. And si Eman, ang difference kasi, si Eman pwedeng tumayo sa may backline. Kasi ang daming willing promote para sa kanya. Nandyan yung Akai, nandyan yung Matilda, kahit yung Lilia front for RSG. Samantalang Omega naman, hindi sila pwede mag-iwahiwalay basta-basta. Kasi, again, maaabot yung Brody sa likuran. Okay. Papunta pa lang si Kelra sa laban na to. Papunta pa lang si Nats. Lumipad si Lights. Circle Eagle. Ngayon gagamitin pero nandun yung wall charge habang yung knock-up mula dito kay Ryota. Atoy RMI, ibig na babagsak. Nagamit ng heavy spin. Magkakataon sa sa Smart Omega pero lalayo muna sila. Alam nila medyo delik sila in terms of numbers game na ang pag-uusapan. Matt, andun yung knock-up mula kay sa Lord. Habang itong si Nat nasa likuran ng Matt. Titibayan lang pero hindi. Iwan na makakuha na si Matt ay babagsak sa mga kamay ng Raiders. Takbuhan muna dito ang Barangay. Pero hindi susuko ang RSG. Kuha pa tayo ng isa men. Sino ang uunahin natin? Jack ba? Hindi. Unahin na natin dito si Kela pero matibay talaga.
the Filipino Savage, pero babagsak sa kamay dito ni Aqua. And ang RSG ang magwawagi sa team fight na yun. Again, RSG, every single time sila yung nagsisimula nung laban, if they engage on their own terms, mahihirapan yung Smart Omega mag-re-engage. Even if you say na nandiyan naman yung catch mula kay Chaknu, mula kay Ryota, problem is, yung mga frontliners nila ay kayang-kaya din patayin ng RSG. Enough yung damage output and yung coverage na ginagawa ni Aqua, hindi niya rin pinapatawid yung heroes ng Smart Omega. And you would also commend si Irad kanina, yung pag-control niya kay Fredrin, talagang hindi niya benefit niya talaga yung Lord. Ginagamit niya yung Lord as something na pang force out dito kay Fredrin. Napilitan si Matt na pumasok sa Lord Pit. And after nun, nag-focus fire yung RSG para mapatay muna yung Fredrin before actually taking out the Lord. Ang napapansin ko dito sa side ng RSG, kailangan lang nila ng disiplina eh. Kailangan lang huwag masyadong magpa-bait to the point na mapapunish. It's about baiting the skills, the crucial skills na meron yung Omega. Like for example, yung Earth Shatter, yung Star Shatter. Oh, Chaknu. Okay, yung mga ganyan. Circling Eagle kagad at Chakno dito ay babagsak sa kamay ni Eman ngayon. 4v5 ang magiging sitwasyon. Bagsak din ng Torres sa may bandang itaas. Isusunod na nila itong gitna. Same with the bottom lane turret para sa OMG. At ngayon ang RSG, nagpaplano pa silang kumuha ng isa kulang dito ng setup. Ang kupunahan ng Smart Omega. Dito na yung kanilang minions. RSG Philippines, they want to end this right here, right now. Uy, Eman, lalayo siya kang Eagle, tinamaan yung dalawa. Habang si Nats naman sa may bandang likod, Eman, free hitting. Power lock. At si Eman dito at si Kera ay babagsak in game 1. Ay mapupunta sa kamay ng mga Raiders. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Walang nobarya sa amin. Kung napakadulas naman, What? RSG played the game methodically. Walang fancy-fancy. Hindi kailangan ng mga explosive skills. Hindi kailangan mambigla. Ang kailangan lang mabuhay tayo sa bawat bato ng skills ng Omega at kaya natin tong tapusin. 1-0 para sa Raiders. Very clear example of how to play MLBB methodically. Nakita